Now na. Ito raw ang maka-Gen Z na translation sa salitang forthwith sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng isang law professor, pwedeng magpatawag ng caucus sa Senado alinsunod na rin sa konstitusyon. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Immediate, without interval, agad-agad sa wikang Filipino. At kung isasali naman sa terminong ginagamit ng mga millennial at Gen Z, now na. Ganito ang pagpapakahulugan sa salitang forthwith na nakasaad sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang law professor mula sa Ateneo de Manila University at De La Salle University na si Attorney Howard Calleja, wala pa sa kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas ang ipinagpaliban ito ng 4 hanggang 5 buwan. Binigyang diin ni Calleja na kahit nakarecess pa ang Senado, may kapangyarihan silang mag-convene alinsunod sa konstitusyon. Ang pinag-usapan nyo kanina, sir, yung forthwith, yung element, no? Sinasabing ngayon na, immediate, nauna. Meron din isang salita dyan na nakakalimutan ng iba, ang sabi doon, the sole jurisdiction for impeachment is the Senate. So pag sinabi natin sole jurisdiction, Senado lang po ang may kapangyarihan para sa impeachment court para to try the impeachment. So yun din ang very important dyan, na nasa sariling kapangyarihan ng Senado. Pinatutungkulan dito ni Calleja ang nakasaad sa Section 3, Article 6 ng Konstitusyon na nagsasabing tanging ang Senado lamang ang may kapangyarihan na magdesisyon kaugnay sa impeachment. Dahil dito sinabi ni Calleja na maaaring magpatawag ng caucus sa lahat ng mga senador para mag-convene na bilang hukom. Samantala nilinaw ni Calleja na kahit maglabas pa ng temporary restraining order ang Korte Suprema, ang mga senador pa rin ang masusunod kung ipatutupad ito. Paliwanag ni Calleja, nagkaroon na ng pagkakataon noon na naglabas ng petisyon ng Supreme Court pero hindi agad ito inadapt ng Senado. Nagsagawa muna anya ng botohan ng mga senador kung tatanggapin at ipatutupad ba nila ang TRO na inilabas ng Korte. Matatanda ang nagsumite ng petisyon sa Supreme Court ang company na VP Sara gayon din na iba pang mga abogado mula sa Mindanao upang harangin ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.